Yun yung nangyari. Unang attempt na nangyari, yung nahawakan ni Usa. Ngayon naman, pumili si David ng tagabuhat at ang napili ay yung mga taga-Libita. So, yung mga Levites, they are chosen. Nandito sa verse 2, pagkatapos sinabi ni David, walang ibang tagabuhat ng kahon ng Diyos maliban sa mga Levita dahil sila ang pinili ng Panginoon na magbuhat ng kahon. Magbuhat ng kahon ng Panginoon at maglingkod sa presensya niya magpakailanman. So, yung mga Levita talagang pinagpala, no? Kasi ang Panginoon na ang pumili sa kanila na magbuhat. So ngayon, ang ginawa ni David, tinipon ang lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na magdadala ng kahon ng Panginoon sa lugar na inihanda niya para rito. So naghanda sila. So makikita natin yung paghahanda sa bawat ginagawa nila ngayon sa second attempt nila. Kung nung una na sila sa kumbaga na-failed sila sa unang paglipat, ngayon gumagawa sila ng paraan upang hindi na sila mag-failed. So ano ang ginawa nila? Pumili ng mga taga-Libita. Dito sa verse 5 to 10, yan yung mga Libita na kasama doon sa mga magdadala doon sa Ark of Covenant. So makikita natin dito sa humingi ng instruction. Humingi ng instruction si David kung ano na yung gagawin. Si ayaw na nga nila na may mangyari pang hindi maganda. So mababasa natin sa 11. Pagkatapos ipinatawag ni David ang mga paring sina Sadok at Abiatar at ang mga Levitang sina Oriel, Asaya, Joel, Shama, Ilil at Aminadab. Sinabi niya sa kanila na kayo ang mga pinuno ng pamilyang Levita. Linisin niyo ang iyong mga sarili at ganun din ang mga kapwa niyo Levita para madala niyo ang kahon ng Panginoong Diyos ng Israel sa lugar na inihanda ko para rito. So makikita natin yung instruction, napaka-importante. Kung nakikinig sana yung instruction nung una kay Usa na huwag hawakan, siguro hindi siya namatay. Pero ngayon, nag-iingat na sila na wala nang mangyaring hindi maganda, kaya humingi sila ng instruction sa Panginoon na kung anong gagawin. Dito sa verse 13, sabi dito, dahil nung una hindi kayo ang nagdala ng kahon ng kasunduan. Pinarusahan tayo ng Panginoon na ating Diyos dahil hindi tayo nagtanong sa Kanya kung paano ito dadalhin sa tamang paraan. So, makikita natin dito na kailangan yung instruction ng Panginoon ay sundin. So, nandito na naman yung instruction si David. Di ba palaging humingi ng sign, ng instruction kay Lord kung anong gagawin. So, nandito, humingi siya ng instruction para yung paglipat nila ay hindi na sila ma-fulfilled kagaya nung una. So, God gives second chances. Kaya ang ginawa nila dito sa 20, kaya ang ginawa nila, nilinis ng mga pare at mga Levita ang kanilang mga sarili para madala nila ang kahon ng Panginoon ng Diyos ng Israel. So ngayon, ang ginawa nila, hinanda nila yung sarili nila para sa paglipat ng Ark of Covenant. Tapos dito sa 15, pinagtulungang pasanin ng mga Levita ang kahon ng Diyos sa pamamagitan ng tukod ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Inutosan ni David ang mga
Ano po yun? So ngayon, inayos nila yung pagdala nila ng Ark of Covenant sa pamamagitan ng tukod ay sa inutos ng Panginoon. Dati kasi kay Usa ang ginamit ay ang mga baka. So, yung mga baka, nadulas siya, nadulas yung mga baka na hawakan. Kaya ngayon, ang ginawa nila ay tukod. So, nilagyan nila ng mga tukod sa ilalim para maging matibay. Okay. Makikita din natin dito sa 16, inutusan ni David ang mga pinuno ng mga Levita na pumili ng mga awit mula sa kapwa Levita para sa pag-awit ng masasang awitin na tinugtugan ng mga lira, alpa at pumpyang. So lahat ng mga ito na mga Levita, sila yung mga pinili, sila yung parang ano yan di ba, nung tayo ay yung mga piyesta na nakikita nyo pag may mga piyesta, may mga ano ba yun, yung mga nagda-drum and lyre. Di ba? Kasi yung nagse-celebrate. Ganon din sa sa kanila nila David. Sineselebrate nila lipat ng pagkuha ng Ark of Covenant kay Obed-Edom sa bahay niya. So, they are celebrating. Sineselebrate nila yung Thanksgiving. God give praises and thanksgiving yung ginawa nila. Kaya ang ginawa nila ay para David invite all Israelites together for the day of celebration. Okay, the Levites took the ark from the house of Obed-Edom and carried it on their shoulder toward Jerusalem. The people rejoices and sacrifice were offered. So, ang ginawa nila, they are rejoices. Rejoices. At nagsuot ng yung telang linen, yung para sila ay yung nagsuot si David ng damit ng gawa ng telang linen, pati ang lahat ng Levitang bumubuhat ng kahon ng kasunduan. At ang mga awit at umawit at ang mga awit, pag pinagkatiwalang manguna sa pag-aawit ay ang mga Levita. Nagsuot din si David ng special na damit gawa ng telang linen. So makikita po natin dito yung process yung pag-process ng Ark of the Covenant ay mahalaga sa Panginoon dahil hindi lamang yung process kundi yung resulta. David is aware that the ark had not been transported according to God's instruction. So kailangan natin na tayo ay sumunod sa instruction. So nung sila ay kunin na po yung God gives second chances, kaya nga inaano nila yung sarili nila na maging maayos yung kanilang paglipat. So ngayon sa sobrang tuwa ni David, nung papasok na ang kahon sa kasunduan ng Panginoon sa lungsod ni David, di ba, dumungaw si Michal. Kasi dito, di ba, nag-aawitan na sila, sobrang awit yung ginawa nila dito. Tumutugtog na sila ng tambuli, trumpeta, sa sobrang kagalakan nila nung time na yon. Siyempre, maingay yung dahil nag-aawitan na sila Kahit sino naman, pag nag-aawitan kayo, di ba, mawawala yung yung overjoy talaga na mararamdaman mo. Si David, ganun ang
naramdaman niya nung time na yun. Hindi na niya alam yung ano, kung ano yung sasabihin ng iba. Naranasan niyo yung gano'n, yung sobrang saya na 'pag nagpe-praise and worship tayo, hindi mo na iniintindi kung ano yung nasa tabi mo, kung basta ikaw at ang Panginoon lang yung kausap mo, kaharap mo. Gano'n din si David, eh. Kaya hindi niya napansin, nahuhubaran na siya ng damit. Nahuhubaran na siya ng damit. Sabi nang pamasok na ang kaunang kasunduan ng Panginoon sa lungsod ni David, dumungaw sa bintana si Michal na anak ni Saul at nang makita niya si Haring David na sumasayaw sa tuwa, kinamuhian niya siya. Bakit kaya kinamuhian niya? Michal despised David, sabi, hinamak niya si David. Kasi nung nakita niyang when Michal saw David dancing and celebrating in the street of Jerusalem, she despised him in her heart. So makikita po natin dito sa 2 Samuel, yung karugtong nung yung kay Michal. Basahin ko na lang po. 2 Samuel 6:20 to 23. Nang umuwi si David para basan ang sambahayanan niya, sinalubong siya ni Michal na anak ni Saul at kinutya. Napakadakila ang araw na ito para sa kagalang-galang na hari ng Israel. Sumasayaw kang halos hubad na. Sabi niya, halos hubad na. So, nakikitaan na siya ng katawan kasi halos hubad na eh. Sa harap ng mga babaeng alipin ng mga opisyal mo. Hindi ka man lang nahiya, sabi niya. Sinabi ni David kay Michal, ginawa ko yun sa presensya ng Panginoon na pumili sa akin kapalit ng iyong ama o unang kahit sino pa man sa angkan niya. Pinili niya akong mamahalas sa mga mamayan niyang Israelita kaya ipagpapatuloy ko ang pagsasaya sa presensya ng Panginoon. At kahit na nakakahiya pa ang gagawin ko para sa pagdiriwang ng Panginoon, gagawin ko pa rin ito. Kahiya-hiya ako sa paningin mo, pero marangal ako sa paningin ng mga babaeng alipin na sinasabi mo. Dahil dito, hindi, hanggang doon lang. So, makikita natin yung yung katwiran din ni David na bakit ginagawa yun doon sa tanong ni Michal. Bakit sumasayaw doon sa harapan ng mga babae at nahuhubod na yung ano niya. So may katwiran din si David. Kahit sino naman, kung ano yung kagalakan na nararamdaman mo sa puso mo talaga, yung overjoy, hindi mo na malalaman kung ano na nangyayari sa paligid mo. Kaya ganun din yung nangyari kay David. So, hindi rin natin masisisi rin si Michal dahil judgmental eh. Na doon niya lang nakita, hindi niya naman nalaman yung mga nangyari kung bakit na-overjoy si David. So dito, makikita natin doon sa pag-aawitan ng mga kasama ni David, mga Levita, Israelites, yung importance of fellowship. Diba? Napaka-importante yung fellowship ng bawat isa. Kasi, people need each other. Makikita naman natin, nagkaisa sila. And a prayer is a lifetime to reach out to God for strength and support. So, nandun yung support ng bawat isa. Kung ano yung command ni David, nandun din na sumusunod sila. So, ganun din. So, ang ano ko lang dito, ma-advise doon sa, ang napag-aralan ko lang dito sa chapter na to, yung God gives us second chances. Kasi kasi ang Panginoon naman pag tayo ay lumapit sa Kanya in humble heart, binibigyan tayo ng
second chances. So, ang application ko rito, una is God is giving and compassionate. Siya ay mahabagin kung paano tinuwid ni nila David yung second chances, hindi nila sinayang. At ang Panginoon ay mahabagin, nagpo-forgive at nagbibigay ng second chances. So, ang pangalawa kong application, God's guidance is necessary. So, yung guidance ng Panginoon, sa una pa lang doon sa paglipat ay kailangan. Importante yung guidance ng Lord. At yung number 3 is God's help is available. So, every time na tayo ay nangangailangan, present natin kay Lord kung ano yung mga bagay natin. God is available every time. And humility. Yung humility is important. Naging humble lang tayo sa sarili natin. Sabi natin sa Panginoon, hindi natin kaya. So, yun yung aking application dito sa aking topic ngayon. So, yun po yung aking masasabi ngayon sa gabing ito. Okay. Always ask God's instruction sa bawat gagawin natin. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Mami. Grabe yung antok ko, Lord. Oo. Papunta na ito sa tulog. Praise God. Papunta na sa Jerusalem. Papunta na sa Jerusalem. Diba? Praise God. Diba? Si Lord ay nagbibigay ng second chance. Si Lord ay lagi nandyan para tumulong at kailangan natin ng instruction. Kasi katulad ng unang dinala, diba? Naparusahan kaya hindi ipinagpatuloy yun diba? Na ay muna sa isang lugar nung pinagpapala na sa kanila pinag-interesa na naman na kunin. So, sa pinagpapala ni Lord kung nasaan ang kahon ng kasunduan. Kay Obed-Edom. Si Lord talaga yung Diyos, ang ating Diyos na banal, no? Kasi katulad kay kay sino ba yung lalaking nag-alanganin yung kahon, tapos muntik na ma-out balance, pero hinawakan niya. Gusto lang naman yan tumulong, diba? Pero, si Usa. Si Usa. Pag sinabi talaga ng Diyos, ang salita ng Diyos hindi talaga nababalik. Kasi doon pa lang sa kung babasahin natin yan sa Leviticus ata, yung itinalaga ni Lord si Aaron, yung mga kapatid niya. Meron pa yan. Yung isa, nung ang Diyos ay nagpatayo ng tolda, tas inassign niya yung mga lahi ni Aaron. Yung dalawang anak ni Aaron, yung isa, sumala yung pag-aano niya sa pinakang altar na, instantly, kinuha din siya ni Lord, pinarusahan din siya. Diba? Kasi, doon makikita yung pagiging banal ni Lord. Diba? So, si Lord talaga, pag, nagpaparusa siya, lalo na dati, kasi sa Old Testament, pinakita talaga ni Lord yung pagiging banal niya, diba? Yung banal, yung pagka-perfecto ni Lord. At doon din masasalamin yung karumihan natin na hindi tayo nararapat lumapit sa Kanya. Kaya doon din natin, kung babasahin po natin yung Old Testament, kung matapos natin to, nasasabi talaga natin, buti na lang, nandun si Jesus. Dumating si Jesus kasi dati, di ba, pag ang tao nagkasala sa Panginoon, katulad niyan, instantly may judgment. May judgment mula kay Lord. Kaya nga, sabi niya,
yung karumihan natin na hindi tayong maaaring makalapit sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni Jesus, 'di ba, yung sikat na diyan, 14:6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan." 'Di ba, walang ibang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang. So, sa kanila dati si Lord ang gumawa ng paraan para lumapit, pero may mga instruction, 'di ba? At 'pag nasala sa instruction, talagang ipapakita ni Lord yung pagiging banal niya, yung pagiging perpekto niya, yung pagiging Diyos niya, 'di ba? Ang Diyos ay Diyos. Kung tayo nga minsan naaano tayo sa mga amo natin kasi amo natin sila. 'Di ba yung parang, anong tawag dito, yung parang nag-aalangan tayo or dumidistansya tayo kasi amo natin sila, 'di ba? Dapat may limitasyon. Si Lord pa kaya na ating Diyos, 'di ba? May limitasyon talaga siyang ibinigay sa tao. Ginamit niya ang mga pari para makalapit sa kanya, 'di ba? Pero nung dumating si Jesus, nag-iba na ang lahat, 'no? Nung isinugo niya si Jesus, nag-iba na ang lahat. Katulad nung kay Mami Tess kanina, 'di ba? Nasaan na siya? Wala siya. Ang ganda-ganda ng ano niya, anong tawag dito? Yung motibo niya, 'di ba? Gusto lang naman niyang pabanguhin yung damit nung amo niya. Damit. Ay hindi yun ang gusto. Kaya nagalit. Gano'n din si Lord. Kahit anong sa tingin natin kabutihan na gagawin natin para sa Kanya, sa tingin natin ay maganda para sa Panginoon, kung hindi yun ang nais ni Lord, wala din, 'di ba? So, kailangan talaga alam natin kung ano yung gusto ni Lord. Hindi tayo puwedeng basta na lang magsakripisyo, maglingkod sa Kanya, nang hindi ayon sa kalooban niya. Kasi useless din. Hindi tatanggapin ni Lord kung anong gusto ni Lord, yun yun. Pero gano'n din naman ang Diyos ay maawain, mahabagin, naiintindihan niya tayo. Kaya gumagawa din siya ng mga anong tinatawag yun, yung tawag dito, yung room for improvement, yung gano'n. Pero may talaga, may may boundary talaga tayo sa Panginoon. May limitasyon talaga tayo. Yung dati yung mga sa Old Testament. Kahit nga sa New Testament, alam niyo yung kwento ni Ananias tsaka ni Sapphira? Yung nagsinungaling sila tungkol sa kung magkano yung benta ng lupa nila. 'Di ba kasi sa Acts ay nung nag-start na yung church, 'di ba, sa Acts, ano nga yun? Tingnan natin. Sa mga gawa. Nung nag-start na yung church, siyempre ang reaction ng mga tao, gusto nilang sumunod kay Lord at ang paraan ng pagsamba nila sa Panginoon is yung ibenta yung mga ari-arian nila para para makatulong sa mga mahihirap kasi yun din ang kalooban ni Lord. Ayun ang reaction nila, 'di ba? Pero yung mag-asawa, sinungaling sila. Kaya instantly, sino nakakita? Nakakalimutan ko kung anong number. Wait lang. Acts 5:6. Acts 5. Mga gawa. Ang nipis na nanisigi. Yung kinukuha mo yung malaking Bible. Si Ananias at si Sapphira. Nasaan na sila, Lord? Sa Acts 5:6. Sa 5 ba? Nasa 10 na ako. Sige. Share natin. Basahin natin. Pwede basahin mo.
Oo, yung si Ananias at saka si Sapphira. Sige sis, kung gusto mo basahin. 1 to 11. Sige. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Sapphira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa. Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol at sinabi niyang iyon ang buong halaga ng lupa. Agad namang nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon? Bago mo ibinenta at nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao kundi lalong-lalo na sa Diyos. Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Agad naman siyang nilapitan ng mga binata at binalot ang kanyang bangkay. Pagkatapos, dinala siya sa palabas at inilibing at ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring iyon ay lubhang natakot. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang asawa. Tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin ang totoo, ito lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa? Sumagot si Sapphira, oo, yan nga ang buong halaga. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, bakit nagkaisa kayo mag-asawa na subukan ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nandyan na sa pintuan ang mga binata na nagbibing sa asawa mo. At bubuhatin ka rin nila para ilibing. Natumba noon din si Sapphira at sa harapan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Sapphira kaya binuhat nila siya palabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Diba? Amen. So, ang Diyos talaga hindi nagbabago. Amen. Dati, ginagawa na kahit sa Old Testament. Sa New Testament, ang Diyos ay Diyos pa din. Diba? Ang Diyos ni na Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at Diyos natin. So, ito talaga yung guide natin. Diba? Ang Bible talaga kung paano mahalin si Lord, kung paano sumunod kay Lord. Diba? So, katulad nga ng share kanina ni Mami Ann, kailangan natin ng instruction ni Lord. Kung paano natin siya mamahalin, kung paano natin siya susundin. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi pwedeng atin-atin lang. Hindi. Kaya lang, minsan, may mga instances sa buhay natin na kinukondisyon pa natin si Lord. Lord, gawin mo to sa akin. Gagawin ko to sa iyo. Na hindi natin nare-realize na, si Lord naman ang may-ari ng buhay natin. Diba? Si Lord ang may-ari ng lahat. Lahat ng bagay dito sa mundo. So, marapat siyang tatakutan, mahalin, sambahin. Pero, diba, kailangan balance lagi. Ang Diyos ay mapagmahal, pero ang Diyos din ay banal na nagpaparusa. Kaya nga good news, di ba? Kaya good news ang buhay ni Jesus kasi paparusahan tayo. Kasi paghuhukman tayo. Kasi nararapat tayong mamatay. Pero ang Diyos na magpaparusa sa atin, ang siyang gumawa ng dahilan para may tinatawag na exodus. Yung exit, yung way out on that judgment. At iyon ay si Jesus. Kaya mas maiintindihan natin si Jesus ang daan. Siya lang ang palabas sa kaparusahan na dapat natin lahat na patutunguhan. Ayong lahat ay naka talaga na parusahan. Pero God is so patient toward us. Makikita din natin sa Old Testament. Kung sa Old Testament din, kasi kami share ko lang, sa morning, nasa hukom. Grabe ang katigasan ng ulo ng mga taga-Israel. Pero grabe din yung patient ni Lord. Pinaparusahan sila, umiiyak sila ng tulong, tinutulungan ni Lord. Pag okay na ang lahat, tapos kalaunan, gagawa na naman sila ng kalapastanganan. Paparusahan sila ni Lord.
iiyak na naman sila. Yung cycle na lang, kahit hanggang ngayon, 'di ba? Ang Israel, hindi nila kinilala si Jesus. So, praise Oo, God. hindi sila yun. Grabe, grabe yung patient ni Lord. Kahit nga sa atin, sa bawat isa sa atin, Lord, sorry. Minsan, Lord, nakakahiya na, pero wala. Si Lord, grabe yung love niya, grabe yung patient niya. Pero may hangganan, may limitasyon, may boundary. Kasi sa huli, babalik siya at magpaparusa. But the good news is, may paraan at si Jesus ang daan. Praise God. Thank you, Mami Ann. Sino pang gusto mag-share? Ay, nandito na pala si Ate Jeline. Hi, Ate Karen. Buti naka-attend. Si Karen. Sino gusto mag-share? Mag-ano lang ako ng datos ni Lord. Share ako dito sa 15, 13, 15, no? Sa yung dahil ito yung Ark of Covenant para sa kanila is para sa Panginoon ito is very precious. Mahalaga itong Ark of Covenant na dito when David first attempt moved the Ark failed. So nakita natin yung unang yun sa 13 sa verse 13 sa chapter 13, di ba dito yung yung failed sila dito sa pagdala ng ark kasi yung instruction ng Panginoon hindi nasunod. Kumbaga lumabag sila, nalabag yung instruction na ipapagawa ng Panginoon sa kanila. So karamihan sa atin meron din sa buhay natin meron din ganun na yung paalala ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon para sa buhay natin, minsan hindi natin magawa, lumihis tayo sa instruction ng Panginoon. So anong nangyari sa atin? Tayo ang magsasuffer doon sa consequence ng mga hindi natin nasunod sa Panginoon. So dito sa 13:15, basahin ko ulit sa English lang to na dito. It was because you, the Levites, did not bring it up the first time that the Lord our God broke out in anger against us. We did not inquire of Him about how to do it in the prescribed way. So, hindi nila yung instruction ng Panginoon. Yung instruction ng Panginoon na paano dalhin ang Ark of Covenant. Hindi nila nasunod. So the priest and Levite consecrated himself in order to bring up the ark of the Lord. So, and the Levites carried the ark of God with the poles of their shoulder as Moses had commanded in accordance with the word of the Lord. So, ang ginawa nila sa the second time nila na consecrated, bali yung, di ba, first time tayo mag-worship, yung naalala ko yung natin, yung anniversary. Di ba, bago natin pumunta tayo sa pinaka ng ating pagsamba, we must first consecrate ourselves. Punong-puno tayo ng puno tayo ng pagsamba sa Panginoon. Doon tayo umawit tayo. Ano ba yun? Naramdaman nyo ba yun? Yung habang tayo yung kumakanta? Di ba? Na feel tayo ng Holy Spirit, no? Bago natin narinig yung narinig natin yung salita ng word ng Panginoon. Andun yung consecrated ourselves, yung natin, yung sarili natin, parang piniprepare natin yung sarili natin para sa salita ng Diyos.
So dito ko nabasa dito na we not fully understand the reason behind the instruction. So hindi natin minsan maintindihan kung bakit yung may instruction ng ng ganun yung Panginoong Jesus. God instruction to know His word, but just as His children do not understand the reason for all their parents. Tulad ng mga magulang natin, minsan tulad tayo mga anak, may instruction tayo doon sa mga anak natin, may sinasabi tayo na sa mga anak natin na ganito yung gagawin nyo, ganito yung pagkagawa, ganito yung so minsan hindi sila nakikinig. Tayo man ay minsan hindi makikinig kasi gumagawa tayo ng sarili nating yung sarili nating hindi tayo naniwala doon sa instruction. So, yung nasa isip natin yung susundin natin na natin. Kasi ang akala natin yun ang tama. So, ito yung tama. Sa akin man, tinatanggap ko na may ganun ako na attitude na ito yung instruction, ito yung gagawin mo. So, minsan, tingin ko, mas okay yung naisip ko na gagawin ko. Hindi ako nakikinig doon sa instruction. So, doon makikita natin na minsan doon sa pakikinig ng instruction. The way to know God instruction is to know His word. So, kung intindihin natin yung instruction na pinagawa sa atin na Panginoon, is the instruction niya sa pagsunod natin sa sa salita niya. But just as His children do not understand the reason for all their parents' instruction until the older, we may not understand all of God's reason in this life. It is far better to obey God first and then discover the reason. So, yun, may instruction sa atin ng Panginoon na ganito. So wala pala tayong reason na mag-disobey doon sa instruction ni God. So susundin lang natin yung instruction ni God, it is far better to obey God first and then discover the reason. So yung mga natin, yung minsan ngayon yung natin, Lord, bakit ganito ang nangyari? Bakit ganito? So wala tayong ibang kundi fully trust kung ano yung pinagpagawa sa atin ng Panginoon. Fully trust lang tayo sa pinapagawa ng Panginoon kasi we are never free to disobey God. We are never free. Hindi tayo wala tayong yung Tagalog sa free? Wala tayong kalayaan. Hindi tayo malaya na i-disobey natin. So hindi tayo malaya, and we are never na pwede nimong yung instruction ng Panginoon, pwede nating hindi sundin. No, hindi pwede yun. Susunod tayo kung ano ang instruction ni God, ang instruction ng Panginoon, because God knows everything. So, para hindi mangyari sa atin na yung nangyari kay Uz. 'Di ba? Na yung instruction, huwag hawakan, huwag ganito. So, susunod tayo sa ng Panginoon. Susunod tayo kung ano ang will ni Lord, susundin natin. So, yun po ang yung masishare ko dito sa Yun po ang masishare ko dito sa natin, Bible study natin ngayon. So sa pagsunod talaga ng instruction, lahat ng mga instruction ng Panginoon. Yung sinabi ni Sis G kanina na kung yung doon sa Old Testament at saka doon sa New Testament ng sa Acts na yun nangyari sa dalawang mag-asawa kay sa pera. 'Di ba? Kasi nga yun may instruction ang Panginoon doon 'Di ba? Ang instruction ay ibenta yung lahat ng mga ari-arian nila para ilagay ilagay nila sa isang yung kumbaga isang lagayan. Pero anong ginawa sa dalawang mga asawa? Naging naging liar. So diyan makita natin is sa Hebrews na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So,
Yun po ang ano. So wala tayong kalayaan sa na hindi natin sundin ang mga instruction ni God. So kung hindi man natin masunod, minsan hindi man natin masunod talaga yung instruction ni God. So yun ang tayo ay may kaparusahan sa buhay natin. Pero, Wala. pero God gives second chances. Yeah. So dati yung kung ano yung sinabi ni God, pag hindi yun masunod, ayun. Aura mismo, pwede ka nang kunin ni Lord kasi hindi ka Pero ngayon, God is grace. Di ba? Ngayon, sa New Testament, ano ang Panginoon? Grace. Nabubuhay tayo sa grasya sa grace ni Lord. Kaya kasi kung wala yung grace ni Lord, instant yung nangyari sa dalawang mag-asawa. Nung tinanong lang sila na yung nasaan yung magkano yung benta sa mga ari-arian nyo, hindi nila sinabi ang totoo. In just a second, so nawala sila, namatay. So yun po ang ng Panginoon. Pero magpasalamat tayo sa natin ngayon kasi ang Panginoon is grace. Graceful ang Panginoon. Maawain ang Panginoon. Binibigyan tayo niya ng maraming chance. Chance, another chance, another chance. So it's not too late sa atin na yun po ang aking yun po akong share sa BS natin ngayon. Praise God. Thank you, Mami Te. Sino pang gusto mag-share? Sis Con, gusto mag-share? Huwag po tayong mag-alala, lahat po matatawag, mga kababayan. Basta walang disturbo. Wala pa alas 12. Wala pa. Layo pa. Maaga pa. Aga pa. Maaga pa. Maaga pa, may buwan pa. Sis Con, Maaga pa, want to wala pang share? alauna. Hindi, isa to sa mabigat na naranasan ko yung hindi ko alam paano bumalik. Nung time na yun, naakala ko yung ang hirap bumalik talaga pagka tumalikod ka na mananampalataya ka na tapos bumalik ka pa sa dati mo, parang ang hirap-hirap bumalik. Hindi siya ganun kadali na parang kahit na bumabalik ka na may dala-dala ka pa ring baggage sa sarili mo na bigat. Parang sinisisi mo pa rin yung sarili mo, bakit ko ganun, bakit ako ganyan. Minsan sinasabi mo sa sarili mo, parang sobrang sinisisi mo na yung sarili mo. Yung parang gusto mong bumalik pero parang pinipigilan mo yung sarili mo dahil hindi ka karapat dapat. Parang ganun. Yung hindi talaga ganun kadali na bumalik. Kumbaga, kailangan talaga yung repentance natin na buong-buo. Alam mo yun, pag nagkamali tayo, 'di ba? Nung unang panahon, nung una sa Old Testament na nakikita natin na yung faith nila, obedience, 'di ba? Yun yung naka-base yung faith nila sa obedience, sa pagsunod, na nakakausap nila si Lord, tapos ko-correct sila, susunod sila, tapos magkakamali ulit sila, mag-aano ulit sila. Sa Sa kautusan obedience. sa kautusan nakabase yung Kasi dati maano pa nila si Lord. Makausap pa nila, yung faith nila. Hindi kasi dati may instruction pa sa kanila, may mga priest sila na Ngayon sa New Testament, iba na ang doon na tayo sa faith. Kaya nga sa mga kasalanan natin kay Lord, lalo na yung mga choices talaga na natin, katulad ng Francisco. Importante talaga yung tayo mismo may forgiveness sa sarili natin, no? Kasi, totoo. Ayun, kahit na-forgive na tayo ni Lord, minsan nandun kasi yung sa sarili natin tas bukod pa yung sarili natin, bukod pa yung sulsul ni Satanas. Ikaw kasi, sabi ni Satanas, babantayan kita. Di ba? Ayusin mo na. Tapos kung hindi man, lumayo ka na, makasalanan ka na kay Lord. Pag bumalik ka naman kay Lord, babantayan kita. So,
Kaya, Ang ano, Sabi ko importante nga, yung, kailan ba ako talaga magiging kailan ba ako talaga fully healed ba? Siguro mga 1 taon mahigit na, tanong ko pa rin sa sarili ko, kailan ba ako talaga magiging okay? Tapos may nakakausap ako nun, sinasabi ko, hindi pa ako talaga okay, alam mo ba yun? Pero ngayon, thanks God, na-overcome ko yun. praise the Lord. andito pa kasi tayo sa battleground. Pakikipag-away sa ano. Hindi natin Kalaban. araw-araw oo, hindi natin araw-araw sabihin kahit na ano tayo, kahit gaano tayo kalakas sa pananampalataya natin. Kasi andito pa tayo sa battleground, nakipag-ano pa tayo sa sa andito pa yung kaaway eh. Siya yung taga-sulsul. So hindi pa ang perfect time ng Panginoon, hindi pa dumating. Hindi pa tayo perfect ngayon. Hindi pa tayo perfect ngayon. Pagbalik Kaya pa ni kahit ano, Jesus. oo. Hindi pagbalik Pag-pray pa na ni natin Jesus. na bumalik na si Jesus, no? Kaya yun ang ano, kaya yun ang inano ni Panginoon na kung sino yung matapat, yung yung kung sa amin ba basta nagstay put ka lang talaga kahit anumang pagsubok, hindi ka humiwalay, hindi ka ano. Walang perfect dito eh. Walang tao dito na hindi nakaranas ng ano ng coldness sa pananampalataya. Yung Ang hihina yung at mahina panlalamig. talaga Oo, tayo. yung panlalamig. Hindi yan ano. Kasi andun Normal. yung kaaway. Yun ang trabaho ng kaaway. Yun ang trabaho ni Satanas. Guguluhin ka at guguluhin ka talaga araw-araw. Kahit lahat ng aspeto ng ano mo, kahit lahat ng aspeto ng buhay natin, andyan si Satanas na lagi tayong ginugulo. Pag-iisip natin, di ba? Unang-una, pag-iisip natin, minsan, wala akong gana ngayon, parang, ba't kaya ako matamlay? Ba't kaya ako ganito? Parang wala akong gana. Di ba? Pero yung ano natin, yung gagawin natin is to kaya Ang mo 'to buhay Lord. Kristiyano Oo, ganito, oo. taas, baba, This is not taas, baba, taas, oo, baba. oo Lord, this is not our battle. Hindi na namin kaya yung laban na ito kung wala ka, 'di ba? Kasi araw-araw tayo mapi-fail talaga tayo. Pero thanks sa ano, by God's grace, Amen. Sa by biyaya God's ng grace. Panginoon, sa Oo, pamamagitan ni Kristo. oo, sa pamamagitan lang ni Kristo. Wala tayong pwedeng ipagyabang na ganito na ako Christian, na ako malakas ka. 'Di ba? Kahit naman mga pastors, kahit naman mga ano, yun, Pastor, mas nasa malaki ang ano niya, mas malaki ang temptation niya. oo, 'di ba? Kasi ano pa tayo, katawan natin, dito pa tayo sa katawang lupa. Hindi pa bumalik ang Panginoon na magpa-perfect sa atin, 'di ba? Oo. Kasi marami pang mga tao hindi nakakaranas ng ano, hindi nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Yun ang ano. Kaya nga yung ano, yung obedience natin, yung faith natin, yung blessing ni Lord ay hindi nakadepende sa kung ano yung feeling natin. Kaya nga. 'Di ba? Hindi sa kung ano yung feeling natin or nararamdaman natin at hindi sa experience natin. 'Di ba? Kasi Oo. may mga experience tayong hindi nagiging sabihin natin may ginagawa si Lord sa iba. Example, kunyari healing. Kunyari ako may sakit. Mag-pray kay Lord kasi Lord is our Jehovah Jireh, 'di ba? Siya ang ating healer. Eh kung hindi niloob ni Lord na ako'y pagalingin, hindi ko pwedeng sabihin na hindi naman nag-aano si Lord kasi sabi ng mga Kristiyano, healer siya. Eh bakit ako nagpa-pray naman ako? Ba't hindi ako ni Lord? Diba? Hindi pwedeng nakabase yung karakter ni Lord sa experience ko. Kasi pwedeng may purpose si Lord. Kasi ang dami katulad, kilala niyo si Nick? Yung preacher na walang paa, walang kamay. Diba? Sabi niya, nag-pray ako. Naghingi ako ng kamay at paa. Pero, ibang plano ni Lord. Ang ano niya is, paano ko mapapapurihan ng Diyos sa sitwasyon ko. Hindi nakabase sa
sa feelings natin or sa kung ano mang mga bagay na hiniling natin na hindi binigay ni Lord, kundi sa kung ano yung purpose ni Lord sa buhay natin. 'Di ba? Yung Lord, sa pangit kong sitwasyon, paano kaya mapapupurihan ang pangalan mo? Yung sasabihin ng ibang tao, si ano hirap na, masaya pa din, nagpupuri pa din sa Panginoon. Yung makitaan na parang may problema. Yung gano'n. Kaya sa kasalanan natin, sabi ng Biblia, maliit o malaki kaya patawarin ni Lord. Diba? Basta magsisi. Diba? And sometimes, nagagawa pa din natin, ibig sabihin, parang baka hindi pa ako pinatawad ni Lord kasi nagigilty pa tayo eh. Pero sabi sa Biblia, pag nagrepent ka, pinatawad ka na ni Lord. Diba? Pag nagkasala ulit tayo, sisi ulit. Diba? Hindi ibig sabihin na, siguro hindi na ako nito patatawarin. Tapos sasabihin pa natin yung, sige, bahala na si Lord sa dulo. Alam naman niya yung puso natin. Alam naman yung puso ko. Hindi pwedeng ganun. Kasi malinaw sa Biblia, sino man ang magsisi, ay patatawarin. Ibig sabihin, ang hindi magsisi, walang kapatawaran. Diba? Yung salvation ay base sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sa kung anong nararamdaman natin or experience natin. Diba? So, kailangan alam natin yung totoo kasi yan ang magiging gabay natin. Hindi ng kung ano yung nakikita sa paligid natin or yung nangyayari sa buhay natin, kundi yung salita talaga ni Lord kasi ayun yung totoo. At saka way ni Lord. Way ni Lord sa pagliligtas sa atin, pagdidisiplina sa atin. Kaya napakahalaga na alam natin yung salita niya. Kasi kung hindi, wala, madilim ang dadaanan natin. Kaya nga sabi din sa 119:105, ang salita mo ay ilaw ng aking dinaraanan. Diba? Your word is a lamp to my feet and the light to my path. Para alam natin kung saan tayo pupunta. Hindi tayo magwawagil sa daan, hindi tayo magsuray-suray sa daan. Diretso lang. Diba? Madapa man, lalakad, diretso pa din doon sa daan na binigay sa atin ni Lord. So, praise God. Sino nawala? Si Sis Jeline. Si Ate Jill. Sis Jeline. Praise the Lord. All the time. Ate Claire, gusto mo mag-share? Yes. Mm. For me, sa akin yung application ni Ate Anyang sa number 2 na yung paggabay ay kailangan sa Panginoon. Sa akin naman, madami ang kasalanan sa Panginoon. Diba sinabi ko, yung parang ganun din kay sis ko na nakakilala ka ng pinalikuran mo ba? Parang gano'n na. Nag-lagi akong may tanong-tanong, like, ganito, bakit ako, ganyan, di ba? Kaya, yung mga ganun yung napaisip ko na yung nangyari sa akin. Sabi ko, kailangan ko nang bumalik sa Panginoon. Kailangan ko nang magbalik sa Kanya na yung magpuri, na makinig sa salita niya. Pero pakiramdam ko din, nung panahon yun, uhaw ako sa salita ng Panginoon. So, siguro, nung time na yun na nagsalita yung anak ko na umuwi na tayo, parang sinampal ako, parang ganun na, kailangan mo na umuwi, ganyan. Yung parang may nag-ano sa akin na kailangan mo nang umuwi para mabago na yung buhay mo, ng anak mo, ganun. So, praise God dahil wala akong pamasahe kasi wala akong trabaho nun, wala akong pamasahe. Hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong nung time na yun kasi wala akong kamag-anak doon. Pero praise God, may mga taong nagmamahal sa akin doon. Binigyan ako ng pamasahe nung time na yun.
na alam mo yung hindi ko alam kung saan ako pupunta yung time na yun. Kasi yung mukha ko noon, hindi ko maano yung mukha ko kasi sinampal niya ako ng ano ba yun, yung kaluban ng itak. Hindi ko maano yung mukha ko doon. Sabi ng anak ko, Mama, paano tayo uuwi? Kila Lola, sabi niya, ganyan naman yung mukha mo, sabi niya gano'n. Tapos may nag-chat sa akin, na pinsan din na asawa ng pinsan niya, sabi niya, mag-stay ka muna dito sa Maynila for 2 days, sabi niya sa akin. Mag-stay ako doon, tapos bago ako umuwi, binigyan ulit ako ng pera para pamasahan ng mami, pumunta ng Lola. Kasi sabi ko lang, bakit ganito yung nangyari sa akin? Sabi ko, lingkod ako, sabi ko, lagi ko yung question, lagi yung question. Ito ba yung sa parusahan ko, Lord, na pagkalikod sa iyo na mas pinili ko yung taong hindi nagmahal sa akin, na mas pinili ko yung, sabi ko gano'n, na yung, hindi yung kalooban niya ng Panginoon, yung sinunod ko, parang gano'n. Kaya sabi ko, nung umuwi ako sa amin, pinalingguhan, niyakag nila ako. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi kahit pa paano, kahit sa dami ko na naging kasalanan sa'yo, minahal pa rin niya ako, tinanggap pa rin niya ako bilang anak niya at sumunod sa kanya. So, kaya kailangan pa rin talaga sa Panginoon yung guidance niya. Kasi kung wala yun, wala mangyayari sa'yo. So, sabi ko sa sarili ko, sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, itutuloy ko kung ano man yung nawala, sabi ko yung naudlot, sabi ko gano'n. Kaya, praise God, may ganito, natututo ako katulad kagabi. Sabi ko, kasi kagabi, pumunta ko yung English ko kagabi, nagbabasa ako para sa susunod kong pagsasalita sa Saturday. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng knowledge para maintindihan ko yung isi-share ko sa Sabado. Tapos kasi hapon yon, umuwi na sila Banji noon ng hapon 2:00. Simula na yon hanggang gabi. Hindi na talaga ako pinatulog. Yung sinus ko talagang bumahinga ako ng bumahinga. Hindi ako makahinga. Sabi ko, tapos inano ko pa yung electric fan para baka sabi ko na allergy ata ko din sa malamig. Kasi wala akong gamot naubos na. Sabi ko gano'n. Kaya sabi ko, Lord, ano ba? Sabi ko gano'n, Lord, tulungan mo ko, anuhin mo ko yung sakit kong ito. Sabi ko gano'n para makapagbasa ako. Kasi hindi ako nakapagbasa nabasa ko, pero hindi ko siya itinagay sa pagsusulat. Sabi ko gano'n. Kaya itinuloy ko kung ano na naman. Kaya nag-ask ako kay Sis G ko anong dapat kong gawin. Kaya natutuwa ako sa sarili ko dahil pinagpatuloy ko yung ganitong paglilingkod sa Diyos. Kaya yung kahit anong problema ang dumadating sa akin, pinapaano ko na lang sa Panginoon, Lord, i-guide niya ako palagi, huwag niya akong iiwanan ulit, gano'n na, mga ganong sitwasyon. Kaya, na may yung sincere ka sa paglilingkod, yung may puso ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, salamat sa inyo kasi lalo na si sa pag-i-encourage sa akin na magbasa ng mga ganito. Kaya, hindi ko maikwento sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa akin noon. Kasi masakit, masalimuot talaga. Hindi ko nga kinikwento din sa mga magulang ko na yung pinapaputokan ako ng baril, na sinasaktan niya ako, na lahat yun, tinis ko. Kasi ayaw kong maghiwalay kami dahil lang sa anak ko. Ayaw kong maging wala siyang ama. Kaya ako nung isang araw, nag-chat yung anak ko, umuwi ka na lang, sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, wala pa tayong bahay, wala pa akong ipon, paano si lola mo may sakit, sabi ko gano'n. Kaya ako umiiyak na naman, sabi ko,
Gagawa ko ng lakas para makaya ko itong mga sinasabi ng anak ko. Kasi hindi kasi siya tinatap ng tatay ng anak ko. Kaya sabi ko lagi ka lang mag-pray kay Papa Jesus para tayo gabayan. Sabi ko, kaya, opo mama, yun lang yung sinasabi ko sa anak ko. Sasabihin ko naman nandun ako lagi para sa kanya. Yun, kaya thankful talaga ako na nandito ako, nakikinig, nag-share. Yun lang, share ko. Praise God. Thank you, Ate Chloe, sa pag-share. May kanya-kanya tayong experience kay Lord. Diba? Mas makikilala natin si Lord along the way. Basta sumunod tayo. Diba? Sa journey, ating buhay Kristiyano, mas lumalalim ang pagkilala natin kay Lord kasi na-experience natin yung grace niya, yung kamay ng Lord kung paano kumilos sa buhay natin. Magkakaiba. Pero humawak tayo sa katotohanan, sa salita. Thank you. Pero pa, Ate Shea, gusto mo mag-share? Ikaw na. Ate Shea, baka nakamute ka. Ito na lang babasahin ko about dito sa napag-aralan natin ngayon. Dito sa basahin ninyo ito para maintindihan rin ninyo ito sa Hebrews 10 verse 19 to 22. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa mapamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil meron tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Yan lang po. Amen. Praise God. Thank you, Ate Shea. Sis Karen, gusto mo mag-share? Hanggang ka, makasalita ka. Kahit ano. Sis Karen, praise God, naka-attend ka. Diyan ka, sis. Makaka-share ka ba? Gusto mo mag-share? Okay. Ikaw, Ate Jeline. Ay, gusto ka i-share? Kamusta? Mag-uusap niyo. Ate Jeline, nandiyan ka? Gusto mo mag-share? Nabutan mo ba yung binasa kanina? Sa Kronika. First Kronika 15. Pero kami mga nag-share lang. May gusto kang i-share kung ano nasa isip mo. Parang ako naman, yung parang, di ba yung parang napag-aralan na rin naman na napag-ano na namin yung dati nila, Brother Noel, yung binasa ni ate. Nung una pa lang, yung
paano yung pananalig na kay Jesus. Parang magpabalik loob kayong ganun, di ba? Ako naman, nung first invite sa akin, parang naman sa akin, first invite sa akin ni Sis Claire, akala ko hindi, yung parang kumbaga yung lang namin dito, yung etong group na to, yung kami lang na tatlo, nila Brother Noel, yung nahiya pa ako na kasi di ba Katolik ako. Siyempre, pero ko naman dati, pumasok din naman ako sa pagkabuan ng dalaga pa. Naranasan ko din yung na rin yung sa church talaga. Naranasan ko pa yung nag-attend ako ng mga gathering sa mga ibang lugar, yung talaga ng bonsai, yung mga gathering, yung mga bonsai, yung parang mo talaga. Sa Aguilar, doon, oo, yung gano'n. Na ko yun, naranasan ko na yun. Marami na rin sa yun sa Bernadette. Pero, praise God kasi, nagpapasalamat ako kay Claire. Kasi, talaga, nag-develop talaga ako kasi Katoliko ako. Pero, si Brother Noel, yung unang namin talaga, yung binasa niya na sa Bible. Kasi talaga sa puso ko, parang yun yung sa akin, nag-group sa akin, na parang sinabi ng Panginoon sa akin na manumbalik ako at makakilala ulit sa kanya. Meron din yung time na parang galang sa kanya ko, pero nagpapasalamat na rin ako kasi andyan si Sis Claire na parang siya na ganito, kasi palagi, huwag kang maging ka pa rin. Kahit talaga naiya talaga ako, pero siya yung andyan palagi na parang pinuforce niya palagi ako na ganito. Nag-sharing kami dalawa about sa namin. Kasi minsan talaga, kayo ko na parang minsan naglalaniw ako na talaga, nung kami ilan pa lang, parang isang pamilya, brother Noel, ang ate Jen, parang 4, minsan 3, ganun siya. Until now, andyan pa rin si Claire at nagpapasalamat ako kasi madami na tayo. May patuloy tayo na kayo. I'm blessed. Andyan kayo mga kapatid, nag-bless ako kasi lalo akong nasasali sa Lord sa buhay ko. Kasi minsan, i-share ko na rin minsan sa mama ko, minsan sa kapatid ko, na ko na rin sila, paunti-unti. Pero pinag-pray ko pa rin talaga na nawa, lumalim at lumalim. Maano ko sila sa ganitong gathering din. Kaya, yun, salamat. Thank you, nag-share ko. Amen. Praise God. Sana bigyan tayo ni Lord ng yung mas madaming time. Baka kasi talaga pag napunta talaga sa church, naalala ko lang yung 'di ba iniuwi na inilagay ni David yung kahon ng kasunduan. 'Di ba? Kumuha siya ng mga kumbaga ba sa atin worship team. Kaya kasi may singer, may tumutugtog ng mga instrumento. So, napakahalaga ng tugtog. O yung worship song, yung praise song sa natin, sa buhay natin. Iba pag naandun sa church, lalo na pag yung spiritual talaga yung worship leader. Diba? Kaya, pag-pray natin kahit sa atin, 2 times a month. Lagan tayo kasi iba yung Bible study, pero iba yung worship time. Though ang worship naman talaga natin is yung buhay natin. Pero iba yung fellowship na
nag-gather tayo, tapos binubuhos ni Lord yung kanyang espiritu sa bawat isa. Kasi doon yun na nagiging transparent tayo. Yun na, iba, lahat naman tayo nakaramdam na sa church, di ba? Kaya, sa madaming paraan na-experience natin si Lord. Pero iba pagka nagsasama-sama. Kasi sabi nga sa Bible, di ba? Kung mayroon 2 o 3 nagkatipon para sa pangalan, o nagkasundo sa pangalan ng Diyos, naroon siya. So, diba? Pray natin. Bigyan kami ng aming mga amo ng twice a month na day. So, praise God. May gusto ko maidagdag, Mami Anan. Kakabot ka ata. Hello. Sabi niyo na lahat eh. Praise God. Oo, nasabi na lahat ng patuloy lang tayo kung ano yung napagdaanan natin at pagdadaanan pa. At tayong bibitaw. Sabi nga diba? At tayo bibitaw sa Panginoon. Kasi hindi naman niya tayo binibitawan eh. Diba? Kaya yun, patuloy lang tayo. At saka pag may mga kabigatan kayo, pwede nyo namang i-share dito para maipag-pray kayo. Diba? Yun lang ang aking ibabasbas. Praise God.